Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, ikalimang sona ng Pangulo sumentro sa pagsugpo sa katiwalian at pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez malapit ng maisampa ayon sa Pangulo. VP Sara tinawag na waste of time lang ang sona ni PBBM. Panibagong big-time oil price hike epektibo ngayong huling linggo ng Hulyo. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tumagal ng 1 oras at 26 na minuto ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hulyo 27 sa Batasang Pambansa. Sinimulan nito ang kanyang talumpati sa pagtugon sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Ayon sa Pangulo, malapit nang magsampa ng mga kaso ang Office of the Ombudsman laban sa mga sangkot sa issue, kabilang ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Iniulat din niya na halos 25 bilyong pisong halaga ng mga na-recover, na-freeze at na-preserbang ari-arian ang nasecure ng pamahalaan, habang mahigit 800 milyong piso na ang naibalik sa National Treasury. Iginiit ni Marcos na pananagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa korupsyon at tiniyak na patuloy ang pag-usad ng mga investigasyon at kaukulang kaso. Samantala, kabilang din sa mga pangunahing tinalakay ng Pangulo ang seguridad sa enerhiya, pagpapababa ng singil sa kuryente, mga proyektong infrastruktura, agrikultura, edukasyon, kalusugan at paglago ng ekonomiya. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang katatapos lang na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang tinawag na waste of time o aksaya lamang sa oras. Sa panayam sa The Netherlands, sinabi ni Duterte na hindi niya pinanood ang sona at wala rin siyang planong basahin ang nilalaman o maging ang buod nito dahil sa tingin niya'y hindi naman nakabubuti sa taong bayan ang naging ulat ng Pangulo. I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Kasabay nito, tinawag din niya na isang PR stunt ang kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon, kasabay ng pagkwestiyon sa pananagutan ng pamahalaan kaugnay ng mga alegasyon ng mga ghost at substandard na flood control projects. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Pumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions, na alam mong yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. Kasalukuyang nasa Europa ang Vice-Presidente para bumisita sa kanyang ama sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa Dahe. Nakatakda siyang bumalik ng bansa sa unang linggo ng Agosto. Abiso sa mga motorista, panibagong big-time oil price hike ang sumalubong ngayong huling linggo ng Hulyo. Batay sa datos ng Department of Energy o DOE, pinakamalaki ang itinaas ng diesel na may 7 pesos and 32 centavos kada litro. Nagtaas din ang presyo ng kada litro ng gasolina sa 6 pesos and 80 centavos. Gayon din ang kerosene na may dagdag presyo na 4 pesos and 22 centavos kada litro. Epektibo ang taas presyo simula ngayong araw, Hulyo 28. Noong nakaraang linggo nang nagtaas din ng higit 10 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE, bunsod pa rin ito ng paggalaw ng presyo sa world market at patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz na nagpapaantala sa supply ng langis. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa oil companies upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs sa mga public utility vehicle o PUV drivers at mga motoristang lubhang apektado ng taas presyo ng langis. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.